So klaro nag-surrender voluntary si Pastor sa Armed Forces of the Philippines kasi may tiwala siya na hindi siya sasaktan, igagalang ang kanyang mga fundamental na mga karapatan at ganun din ang mga kasama niya. Hindi kagaya ng ala Bertugo na pagtrato ng pulis ni Marcos. Pero ano pong na-reveal, Brother Franco, kaninang umaga? Hindi pala totoo na galing kay Abalos lamang, kay Marbil, papunta kay Torre, ang mga utos na labagin ang karapatan ng mga sibilyan ng mga kababayan natin sa KOGC. Saan galing, Brother Franco? Kanino pa ba? Sino pa ba ang pinakaulo ng ating bansa na patuloy na sinisira ang ating bansa? Marcos resign! 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 Inamin niya. Sabi niya, ako ang may gusto na kapag pumasok ng mga pulis, huwag nang umalis sa loob ng compound. Kahit ito ay illegal, kriminal na utos. Ang makakagawa lamang nito na hahayaan niyang may masaktan na mga sibilyan, may mamatay, may gawing kriminal. Ang mga pulis, ang pwedeng mag-utos niyan ay isang leader na wala sa ustong katinuan na dapat nang palayasin. Marcos Bangag! Palayasin! Marcos Bangag! Palayasin! Marcos Bangag! Palayasin! May video tayo na inihanda para ipakita ang Panoorin kanyang natin. Yeah. pananagutan kriminal. Panoorin natin kung gaano kabangag. Sabihin, to an official authority, sasabihin nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower na magpapakamatay para sa kanya at ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government, it was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No major injuries were sa tubakan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan wala namang namatay, walang nabaril. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Yung instruction ko sa kanila. Wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gusto masaktan yung mga member ng KOJC. Ipakita natin maya-maya ang debunking lies na mga video na dokumentado. Pero bago kami ni Brother Franco maghimay-himay nito, may nangalabit kanina. Sabi niya ka Eric, pwedeng kami muna ang bumigay sa kanya at himayin nyo mamaya nila Brother Franco ang kanyang katarantaduhan, kabangagan at utak kriminal na pag-uutos na lusubin, kubkubin, saktan at i-terrorize ang mga sibilyan na mga manggagawa ng Kingdom of Jesus Christ. Marcos Baliw! 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 At dahil dyan, uunahin natin
Ang kanyang naging live topic kanina, ito pa, before yan, tungayan nyo muna ito. Please, walang armas ang pumasok ng mga pulis, sabi niya. Ano yan? Si Tore, may baril. Oh, yan, oh. Nakasling, may granada. Ang ibang mga pulis sa likod may mga smoke grenade. I-check natin ang audio nito. At kahit saan namin pwede yan sa kahit na yan ay Pasig and elsewhere. So, ang plano mo talaga, pasok, Yes. whether we like it or not. Yes. Ipagkita namin itong certificate. Magreklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto niyo mag-debate, dali. Granada ni siya may soon.
charge me. Hindi totoo na ginawang command center ang loob ng katedral. Ang presensya ng PNP sa nasabing lugar ay para lamang sa pagpapatupad ng batas at siguruhin na wala magiging banta sa kapayapaan at kaayusan. Malinaw na ang ganitong klaseng aligasyon ay naglalayong sirain ang kredibilidad ng operasyon at ng PNP. Namin ha, yung kabila ko, yung parang ginakakuha, parang ginakakuha. So, you cannot go near there. Common sense naman. No? No. Kailangan ma-picture ka sa inyong round. Or else, pa lang nagka-tiis. Ito na pala lisyo. Anong lisyo? Kasi atangka lang mas. COVID ba? No. Isunod din nga lang. Yes, this time. Was it martial law? Security reason. Security risk ang hindi magtanggal ng mas. Nga naman taguon yung dagway, tinuod man kaha mo. Sir, palunga lang sir. Palunga lang yung musigarilyo sir. Nakakasundal pa ako, kapalukan, kapawal, musigarilyo sir eh. Wala kami yung dami musigarilyo. Yeah. Bawal ba yan manghihigam niya? Maaaring po, huwag po tayo dito sa landscape area kasi namamatay na po yung mga tanim namin. Pulis, salamat po sa inyo. Pwede na po kayong umalis. Kailangan po nila i-remove yung mga barriers. Yung ginagawang hukay kanina, illegal na yan. Arrest warrant lang dala ninyo. Kasi cathedral yan, that is the most sacred place po ng QJC. Kaya pwede makapasok kami. Rinig natin yung pagmamasa nung may nagmamasa sa ilalim. Ayun, rinig natin yung pagmamasa ng semento ah.
makapagsalita, pero hindi nila mapipigilan ang ating pagpupuri, ang ating pasasalamat, ang ating pagdakila sa ating dakilang Ama. Dahil our weapons are not carnal. Wala tayong mga baril dito. Wala tayong mga bomba dito, mga kapatid. Ang tanging sandata natin, ang ating mga dalangin, ang ating papuri, pasasalamat sa ating dakilang Ama. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Kaibaw mo, anak. Dalaweños are peace-loving Filipinos. Kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. The arrest warrant has become used as an instrument to oppress rather than to arrest. Kaya nga, muli ako nananawagan sa mga kababayan natin, yung pang-aaping ginagawa sa KOJC, hindi lamang po yung doon sa kanila, kundi sa bawat isa sa atin. Iglesia ni Cristo, mga Muslim, mga Kristiyano, yan po ang sinasabi sa atin, pati mga Katoliko, ipaglaban natin ang mga Pilipino. Mga kababayan, bumalik. Marcos salot sa kasalot-salutan. Marcos salot sa kasalot-salutan. Marcos salot sa kasalot-salutan. Marcos salot sa kasalot-salutan. Ang malulubhang pagsisinungaling at ang utak ala kriminal ni Marcos upang iutos na di baling may masaktan, di bali nang magsinungaling sa mga sibilyan, ginawa niyang pangtakip ang kanyang otoridad bilang Pangulo para ipagpapatuloy ang terorismo at pananalasa ng kanyang puwersa sa mga pulis.